tayong mong tumayo sa ang bawat isa. And let us pray for our country. Let's pray. Father God, we thank you for this day. We remember, O God, Lord, ang kabutihan niyo po sa bansang Pilipinas, O God, Lord. Lord, ikaw ang nakakaalam, O God, kung ano ang mabuti sa bansang Pilipinas, O God, Lord. We pray for our government, O God, Lord, na give them wisdom, O God, Lord, kung paano patatakbuhin ng bansa, O God, Lord. We pray din, O God, Lord, as a community of this country, O God, Lord. We pray na magpasubmit kami sa sinasabi ng government, O God, Lord. And we pray, O God, Lord, sabi nga, kung ang bansang Pilipinas, Lord, bibigyan nyo ng mababang loob, O God, Lord. We humble ourselves. Lord, dito lalabas, O God, Lord, at makikita, i-heal nyo po ang land po namin, O God. Kaya, Lord, mahal nyo ang bansang Pilipinas, O God. Mahal na mahal nyo ang bansang Pilipinas, O God, Lord. And as a Christian, O God, Lord, kami ang una, Lord, na mananalangin sa aming bansa, O God, Lord. And prepare our next generation, O God, Lord. Itong bansang Pilipinas, O God, Lord. Especially the youth, O God, Lord. I pray, O God, Lord, sa mga susunod na generation, Lord, protektahan niyo po sila, O God, Lord. Lord, sila ang susunod na magiging leader ng aming bansa, O God, Lord. Kaya, Lord, protect them. Even yung mga bata namin na nasa kids church, O God, Lord, ngayon pa lang, Lord, minomold na po sila, O God, Lord, to be a leader, O God, Lord. And we cry out for our nation, O God, Lord. Lord, makikita din namin na ang bansang Pilipinas, O God, Lord, ay gagalangin, O God, Lord. At Lord, na iaangat niyo po ang bansang Pilipinas, O God, Lord. Because bakit, Lord? Because we pray. We humble ourselves to you, O God, Lord. Kaya, Lord, we thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Tayo po natin tumayo. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Sabihin niyo sa paligid niyo, welcome to church. Pwede po bang isa o dalawa, batiin niyo po. Sino po yung expectant, excited for this morning's worship and word? Amen. Lahat po tayo naghihintay at lahat tayo ay expectant sa presensya ng Panginoon. So magsimula po tayo ng may pag-aawitan. Can I just request everyone na pumalakpak po tayo? Come on. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang pangalan mo lamang, Panginoon, naming sasambahin, God. Tinataas ka namin, wini-welcome ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Come on, church. Welcome the Lord this morning. Open your mouth. Worship Him. Amen. Tayo po lahat ay umawit sa ating Panginoon.
Trust you, Lord. Isa pa, mas malakas. I will love. I love you, Lord. Put your hands together, come on. This is the day you have made. Whatever comes, I won't complain.
Pwede ba nating awitin sabay-sabay? I give thanks for all you have done. I will sing of your mercy and your love. Your love isn't failing. Lord, I am grateful. Give thanks for all you have done. I won't forget. Your love isn't failing. Lord, I am grateful. Matthew 6, verse 26. Sabi po dun, look at the birds of the air. They neither sow, neither reap, they neither gather in barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Alam niyo po ba yung words na ito? Galing po mismo sa Panginoong Jesus. And yung call to action po dito sa part na ito ng Matthew 6, ang sabi doon, do not worry. Do not worry. Yun po yung sinasabi doon. Minsan, sinabi na po ng Panginoon sa atin, hindi pa rin talaga natin magawa. Di po ba? So, sa umaga pong ito, would you not give the Lord that promise? Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I will not worry. Kahit ano pa man yung pinagdaraanan ko, God, guess what, Lord? I will not worry. Pwede po ba yon? Bigay natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin sa umagang ito. Sige nga, can we like clap for the Lord? Panginoon, sa umagang ito, pupurihin ka namin, uunahin ka namin, Panginoon. At hindi po kami mag-worry, God. At sabi mo doon sa dulo ng part na ito ng Matthew 6, seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This morning, Lord, we want to seek you, God. Seek natin ang Panginoon this morning, church. Awitin natin tong kantang to. Look at the flowers and all of their beauty. They don't have to wonder. You know what you're doing. So why would I worry at all? 'Cause you're faithful to supply everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. My Father has it. Look at the sparrow. Look at the sparrow, lacking for nothing. No fear of tomorrow and what it will bring. If I have you, I have it all. 'Cause your love will satisfy. With one voice. Hey! Everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, everything I need. My Father
Lord will provide. My Father has it. My Father has it. My Father has it. So seek first the kingdom and His treasures. Everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. I know my God's not empty-handed, 'cause He gives us blessings upon blessings. All that I needed, I know the Lord will provide. Seek first the kingdom. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide everything I need. Hey, everything I need, everything I need. My Father has it. My Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it. My Father has it. Everything I need, everything I need. My Father has it. My Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it. My Father has it. So seek first the kingdom and its treasure. Everything else it will be added. All that I'm needed, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. 'Cause He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. 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 Hallelujah. Let us all sing to God. You come at the right time when I least expect it, never behind. So why would I be surprised when you deliver every time? On mountain tops, you stay the same. In valleys low, you never change. Sing. And I believe that the goodness of the Lord. I'm confident in saying, I'm confident as seasons change.
on, let us worship the Lord with one voice and sing. You go before me to prepare a blessing. You made a way. It's more than I could imagine, more than I can fathom or comprehend. On mountain top you stay, in valley low, you never change. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'll complete there. I see the change, your faithfulness remains. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I see the change, your faithfulness remains. Come on, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, you never change, God. You never change, Jesus. That's it. God of my present, God of my future, you write my stories, you hold it all together. Come on. God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident. I see the change, your faithfulness remains. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident. I see the change, your faithfulness remains. Oh, your faithfulness remains. Oh, your faithfulness remains. Hallelujah, hallelujah. Sige nga, church, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. For you hold the world in your hands, Father. At hawak mo ang lahat ng bagay, Panginoon. You are the Alpha, you are the Omega. You are the beginning, you are the end, Father. Salamat, Panginoon, kasi nasa gitna kami ngayon, pero iniisip mo pa rin kami, Panginoon. Kami, Panginoon, na mga anak mo, na pinili mo, God. Madalas po, Panginoon, nasasaktan ka namin, nagkakamali kami, God. But you have chosen us, you have considered us a royalty, a priesthood, Father, a chosen generation. Come on, church, maaari ba nating purihin, palakpakan ng ating Panginoon? We honor you, God. Salamat po, Panginoon, sa iyo, God. Dahil alam namin, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala, God.
kung ano man, Panginoon, yung mga pinagdadaanan namin sa araw na ito, o kung sino man, Panginoon, na may pinagdaraanan sa araw na ito, it's her first time, his first time at church. Won't you speak to him, Panginoon, sa araw na ito? Kausapin mo siya, Panginoon, at ilapit mo siya sa iyo, Panginoon. Salamat, God. Lahat po sa amin dito, kahit na newcomer, kahit na matagal na kami, God, won't you encounter us this morning? Nag-e-expect kami, Panginoon, ng pagsama mo, pagdalaw mo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang salita na maririnig namin, Panginoon. Tinataas namin ang aming pastor, Pastor Loy. Lord, i-anoint mo siya, God. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, just the right words that you want him to say, God. At sa umagang ito, Panginoon, magkaroon kami ng healing, magkaroon kami, Panginoon, ng deliverance, maunawaan namin yung papasabi mo, Panginoon. Salamat, God. Thank you, Lord, for this morning. We honor you and we love you. We are so excited for church this morning. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay pumalakpak. Come on. And pwede na po tayo maupo at panoorin lang po natin tong short video. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, wala naman ako na-response doon. Si Pastor lang narinig ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes. So ako po si Ate Susan to represent the kids ministry ng Praise Church. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil for the second year, na-revive natin last year ang Vacation Bible School with the team Good Planet. Ngayon po ay magpapasimula muli ang another set of or series of lessons ng VBS 2024 with the theme Hope Garden. We keep on saying, it is mentioned already to us several times. Proverbs 22 verse 6, it says, "Train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it." Yung bata po ay kinumpara yan sa isang halaman na habang bata pa, i-mold mo na siya para paglaki niya, ay alam niya na yung kanyang daan at patutunguhan ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa ministry ng Kids Church. Last year, we reached almost 200 children sa lahat ng mga outreaches natin. At ngayon po, congratulations po sa Kids Praise Malabon dahil sila po ay nakatapos na ng kanilang VBS 2024. At kung hindi po ako nagkakamali, kahapon pinasimula na po ang Kids Church VBS 2024 ng Binangonan, May Kawayan at Valenzuela. At ngayon pong araw na ito ay pasisimulan ang VBS 2024 ng Main Church at ng the rest of the outreaches ng ating church. Kaya inaanyayahan na po namin ang aming mga bata sa umakyat sa taas. Mayroon pong napakagandang inihandang lesson and activities for you sa araw na ito at sa mga susunod pang linggo. Kaya inaanyayahan po namin kayo na dalhin niyo po ang inyong mga anak para sila din ay maturuan ayon sa aral ng ating Panginoon. Okay? So tayo po ay maghanda na at handa natin ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos mula sa isang ama ng tahanan. Hindi lang ama ng 3 wonderful kids, kundi ng ama ng Praise Church, Pastor Loy Gatchalian. Okay, thank you Jesus, thank you Lord. So salamat sa Panginoon, especially sa mga kids natin ngayon na nagsisipag-aral sa ating Daily Vacation Bible School. Bunga rin po tayo nito at sobrang believer po ako talaga na kapag bata pa lang naturuan na natin ang ating mga anak sa salita ng ating Panginoon, may malaki po talagang laban tayo
na maging maayos, maging mahusay, at talagang umunlad ang ating mga anak po. Okay? So sige po, pray muna tayo. Father God, in Jesus' mighty name, we commit to you this thing, O God, especially your word. Kausapin niyo po kami at tunay na samahan po, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah. Okay, saglit lang po Okay. Thank you, Jesus. Pag ina-analyze ko po, yung pagiging tatay pala, hindi naman pala talaga mahalaga. Totoo po yun, ang pagiging tatay ay hindi mahalaga kasi napakahalaga niya. Lahat na nangyayari sa mundo is connected sa pagkakaroon ng maayos na tatay. Dalawa yung problema ngayon na kinakaharap ng mga tatay. Una, kinakaharap ng pamilya, una yung tinatawag nating fatherlessness. Imagine nyo po, ilang bilyong tao po ngayon sa mundo, mamaya matutulog, wala hong tatay na kasama. So the issue of fatherlessness, ang laki ng epekto niyan. Ang second problem natin, may tatay nga. Bad naman. Kaya yung sa iba, sabi nila, mas mabuti pang walang tatay kaysa yung mga tatay na nang abuse sa kanyang mga anak. Kaya sa totoo lang po, katulad din ng Mother's Day, medyo magkahalong saya at lungkot yung okasyon nito. Kasi masaya kung may tatay ka na okay, pero what if kung wala ka ng tatay at nagkaroon ka pa na hindi magandang karanasan sa iyong tatay, ano na po ang laban natin sa buhay? So, iyon po yung magiging discussion po natin. At the same time, we will honor yung mga tatay po natin. Kasi po, fatherlessness are issues in our nation that are in desperate need of immediate clarity of focus and our attention. So meaning, tingnan lang natin ang malapitan, gaano ba talaga kahalaga yung pagkakaroon ng tatay, at the same time, gaano kalaki ang epekto ng pagkawala ng tatay. Lalo na if this is, hindi ito talaga functioning. So, yun po yung i-discuss natin at talagang sana maunawaan nating lahat, more than kailangan natin na magaling na Pangulo, more than na magkaroon tayo na magaling na mayor, o kung sino pa man, magaling na negosyante, ako ay agree po, more than that, kailangan natin ng magaling na tatay o mahusay na tatay. May pag-asa naman po, kasi tayong lahat po, ang ating Diyos, tinatawag na tatay, ama, na siyang pwede maging tatay po sa atin. Kaya gagamitin ko rin pagkakataon nito to speak especially healing sa mga pamilya na naapektuhan ng pagkawala ng tatay at hindi pagpapunction ng maayos. Okay. Tingnan nyo po, 63% ng mga kabataan nagpapakamatay galing sa pamilyang walang tatay. 63%. Hindi ko naman sinasabi pong yung mga buo ang pamilya, hindi wala nagpapakamatay sa kanila. Meron din, pero hindi kasing taas. Pag ikaw ay kabataang galing sa wala talagang tatay na gumagabay, sabi na 63%. Tracing nyo po yung mga nagpakamatay. Isa sa very remarkable sa kanila, wala silang tatay. Teenage pregnancy, mas napakaagang mabuntis, yung mga kabataang walang tatay na gumagabay. Yung labas-masok lang sa bahay nila na walang tatay na pinangingilagan, na doon nangyayari ang maraming bagay, ito po yun. 71% po yan. Kung walang tatay na gumagabay, napaka mabilis pong masira, ang buhay, lalo na ng mga kabataan. Isa yan sa pinakamalaki nating problema, teenage pregnancy. Okay? 90% ng mga palaboy-laboy na mga kabataan ay galing po sa pamilyang walang tatay.
90%. Gaano kataas? Gaano kataas? Tingnan mo, ang laki ng epekto, nakakabasag po talaga ng puso ito. Ano po, kung hindi natin ito ma-address, pero hindi naman natin gagawing license na sirain ang buhay natin kung wala tayong tatay. Sana maging inspirasyon pa nga ito na meron tayong tatay sa langit na siyang gumagabay at nag-iingat sa atin. Napansin niyo po, yung ano rin ho, issue din po ito ng yung mga mental health disorder, hindi naman general lahat, pero 85% of all children that exhibit behavioral disorders come from fatherless homes. Di po ba isyong-isyo ngayon yung mental health? Pero sa totoo lang, noon pa lang, yung parang may mga kabataang may tama, hindi mo alam kung ano-ano pinaggagawa. Kasama po dyan is yung pagkawala at walang presence ng tatay sa pamilya. Okay? Ang dami po mga rapists galing po sa pamilyang walang tatay. Because of ibang bagay siguro, sabi ko nga sino kayang kabataan dito yung tinuruan talaga, ang magulang ang nagturo sa kanya about sex, about puberty. Nagdi-discuss kami ni Lucas nito po, kaya lang napatid po yung ilang lessons namin Sino po rito yung tatay na nagabayan niya yung anak niya at naipaliwanag niya ano ang sex? Naturuan ko naman yan sex. 7, 8, 9. Yung may pagbabago sa anak natin, pagdating sa puberty lesson, ang nanay ang magtuturo sa babae. Ang lalaki ang magtuturo sa kanyang anak na lalaki. So marami daw pong rapists galing sa sa pamilyang walang tatay. Okay? 71% of all high school dropouts are from fatherless homes. Karamihan sa mga hindi nagpapatuloy sa pag-aaral, walang tatay na gumagabay. Hindi ko pa po nabanggit dito yung issue ng drugs. Issue ng mga illegal substance. Connected din po yan, sa kawalan ng tatay po. Okay? So marami po, 85%, hindi lang mga kabataan, i-trace nyo yung mga bilanggo. Ang sasabihin nilang very remarkable sa kanila, wala silang tatay. Kaya nga yung mga war freak, iba pa yung juvenile, yung mga kabataan na ginagamit ng mga sindikato, para sila maghatid ng drugs, mga illegal na something na ganyan na hindi takot makulong, So, ang laki ng epekto, sobrang ang laki ng epekto, So nakita nyo na po, hindi ko naman sinasabing lagi na lang ganito, there is hope. There is hope. Regardless kung ano ang sitwasyon mo ngayon, there is a Father in heaven na pwede niyang punan yung biyaya ng Diyos na kung tayo man single parent, iniwan ka man ng asawa mo, namatay man po yung tatay natin, nasa malayo ang tatay natin, there is hope. Pero hanggat may pag-asa pa po, talagang ayusin natin po ito ngayon. So, fatherlessness adversely affects individual, families, neighborhoods or community, pati churches po pag walang masyadong tatay, ang laki ng problema. Our cities and our nations. Grabe pala influence ng tatay, pero even right now, pag naalala ko yung quotation na what man is a man who does not make the world better, parang nakikita ko pa rin po, regardless ang issue natin or struggle natin sa mga tatay, naniniwala po ako deep within sa puso ng mga tatay, meron siyang pangarap at magandang bagay na pwedeng isipin para sa kanyang mga anak. Hindi ibig sabihin, hindi sila nagsasalita, is wala na silang pangarap, wala na silang gusto. May mga pangarap sila na hindi ma-convey, hindi po ma-discuss, hindi po maparating.
but naniniwala tayo still, marami pa rin mga tatay ang nangangarap na maging mabuting asawa sa kanilang asawa, maging mabuting talagang tatay sa kanilang mga anak, at mabuting lolo sa kanilang mga apo. Sana gusto ko makuha po natin yung idea na that the world needs a father. Ngayon po, movement na ito. Movement na po itong the world needs a father po. Ang dami po talagang ngayon, talagang inaayos po ito. Nakita kasi nila po oo nga, minsan may problema tayo, sino yung pangulo natin, sino yung kapitan natin, sino yung mayor natin. Pero imagine mo naman kapag naayos natin ang ating pamilya at ang mga leader na namumuno sa atin is maayos na tatay, naniniwala tayo, maayos ang maraming bagay. Simulan natin ang pagbabago sa loob ng pamilya. Amen po ba tayo doon? Malakas mo ng palakpak ibigay natin sa Diyos. Isa pa po sa kailangan natin is salabat. Basta nangangatila lamunan nyo po, salabat po ang katapat niyan. Ano po? Ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Kung meron ka mang tatay ngayon, kasama mo, pero hindi nagpa-function, just pray for your dad. Just pray for your father po. Maaring nagkaroon tayo ng hindi magandang karanasan sa tatay natin, still just pray. Kasi sa ayaw at sa gusto mo naman, kahit yung mga nagagalit dito sa tatay, galit na galit sa tatay mo, kamukhang kamukha mo tatay mo. Bakit nga ba ganun? Pati mga panganay, sa tatay kumuha. Mababae, malalaki. Ano po? So, minsan galit na galit tayo sa tatay nyo, pero pag sasalita mo, tatay na tatay ka eh. Yan yung tatay mo eh. Di po ba? Kaya mga kapatid, wag nating alisin yung reality or katotohanan. Napakalaki ng part sa buhay natin, andun yung tatay mo sa iyo. Totoo po yan. The way, naalala nyo po yung yung mga tatay na mainit ang ulo? Ganyan na ganyan yung lolo mo. Ano po? So, kaya hindi mo man naabutan ng lolo mo, nakita mo na sa tatay mo. Okay? Yung mga nanlilisik ang mata, meron po ba kayong tatay na kapag nagsalita, nagkakabuhol-buhol ang salita sa galit, hindi masabi ng matuwid, galit na po siya noon. Okay? So, there is hope, there is hope. Sabi natin lahat, there is hope. May pag-asa po, may pag-asa. Huwag nating ibuntun lahat ang sisi sa mga taong maaring nakagawa sa atin na hindi maganda, pero pwede tayo mag-move on, pwede tayong patuloy. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon, i-discuss ko po sa inyo, nung binaptay si Jesus, dito natin makikita yung napakagandang prinsipyo, paano maging mabuting tatay. Kasi yung picture ng baptism, water baptism ni Jesus, 30 years siya nung nagpabaptize. Okay? Meaning, hindi agad siya sumabak. Marami ang commentator nagsasabi, galing yung 30 years ni Jesus Christ, ginamit niya sa pagiging mabuting anak sa kanyang physical parents. By the way, si Jesus, mabuting anak. Pero dito sa baptism, makikita naman natin kung gaano namang kabuting ama ang ating Diyos sa Diyos anak kay Jesus Christ. Kaya this is a picture na gusto nating makita sa isang tatay at sa isang anak. Pero especially sa mga tatay, maaring picture lang ito ng baptism, pero ito ay nagpapakita ng tatay na may magandang kaugnayan sa anak at ng anak sa isang napakasunurin sa kanyang tatay. So hindi lang ito picture ng baptism, it is also a picture of great relationship. Okay? Which is, ito po yung need po natin. Basahin natin to Matthew 3:16. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. At nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Okay? Verse 17. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako nalulugod. Sa ibang translation, mamaya gagamit natin yung English version. This is my son, whom I love. In him I am well pleased. So, tingnan natin po dito,
ano ang kailangan natin? Lalo na sa mga kabataan na rito ngayon na in the future, magiging tatay ka din. Magiging tatay ka din. So ngayon, maghanda na tayo sa pagiging tatay. Lagi ko po itong naririnig, yung idea na ito. Maraming successful na tao sa career more than sa family. Kasi ang kinarir, yung career, hindi yung pamilya. Kaya nga, napakaganda po na ma-evaluate lang natin ngayon at makita natin yung mga dapat natin gawin. So, ano ang kailangan natin na klase po ng tatay sa ating kapanahunan and even in the future? Hindi po nagbabago ito. We believe, number one principle is, kailangan natin ng mga tatay na present. Kaya nga, salamat sa Diyos sa mga tatay na present ngayon na nasa church, nakikinig ng salita ng Panginoon, so we can impart this sa ating mga anak. So sabi rito, and a voice from heaven said, kaya nung binaptize si Jesus Christ, present ang God the Father. Siya yung nagsasalita and the voice. Siya po yun nagsasalita. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So present yung God the Father sa pagsisimula ng ministry ni Jesus. Present ang tatay o God the Father sa ministry mismo ni Jesus. At even sa cross, I believe God the Father is present. Napakahalaga ng word na present. Ano kabaligtaran ng present? Absent. Although minsan parang andoon, pero laging parang absent. So ito po yung mahalagang bagay na matutunan po natin. Mga anak, lalo na may tatay pa po tayo, sino rito gusto nyo po talagang marinig po ng tatay nyo? Gusto nyo po present po sila. Amen? Huwag naman nyo nagkakain na, nasaan si daddy? May lakad kayo, nasaan si daddy? Alam nyo po, napakalaki pala at hindi mababayaran more than money or more than anything else. Our presence to our kids is very important. Sino rito yung kahit hindi nagsasalita yung tatay mo, pero alam mong andyan, feeling mo safe ka? Yung pag nagka-trouble, nagkasunog, may problema, alam mo, andyan ang tatay mo. Kaya alam nyo po, kahit kagano kagaling ang isang tao, pag hindi present, wala pong dating. Alam mo, ang tatay ko napakagaling, napakahusay, talino niyan. Walang hindi kayang gawin. Nasaan ang tatay mo? Yun nga lang, wala dito. Ang isang tatay na hindi magaling ay mas higit pa rin na mas kapaki-pakinabang or makabuluhan kung naroon po siya sa kanyang anak. Again po, sobrang halaga na lumalaki ang mga anak na nadodoon po yung tatay. Napakahalaga ng tatay sa mga anak na nagsisipag-aral. Lumalaki ang mga anak na nadodoon po yung tatay. Nakakausap. Hindi po ba kayo nagtataka kapag may problema ang anak, laging ang nanay ang napagsasabihan? Kasi pag sinabi sa tatay, uupakan siya. Tay, bagsak nga po pala ako sa school. Ano? Hindi, pasado nga ho pala ako, nagkamali lang yung teacher. Parang kapag may pangit na nangyari sa atin, parang ang tatay panakot eh. Alam mo yung panakot sa daga, saka panakot sa palay. Pagdating ng tatay mo, yari ka. So mga kapatid, napakasarap kaya nangangarap po ako na ang mga tatay, hindi matatakot magsabi ng problema ang mga anak dahil ang tatay nila ay nakikinig. Tay, huwag ko kayo magbibigla, huwag kayo magagalit. Hindi, okay lang sa... Kasi nga, nakikinig si daddy. Naisanla ko na nga pala yung bahay natin. Ano? So mga kapatid, di po ba ang sarap ng pangarap? Mga nanay, huwag niyo pong gawing panakot kami sa ating mga anak. Hindi po kami panakot. Amen po ba tayo doon? Kung panakot po yun, maglagay na lang tayo ng malaking picture ng tatay. Ang tatay mo, nakatingin sa iyo. Yung mata niyan may lumalabas na apoy. Yung bibig niya may lumalabas na espada, sword. Mga kapatid, ang sarap po kaya na ang mga tatay is
present po. Sobrang halaga. So more than money pala, no? Una muna is, maganda is, lumalaki po talaga ang pamilya na naroon po yung tatay, nagsasalita. Kasi typical po sa Pilipino, basta nasusustentuhan kita, yan na yung pagiging tatay, wag mo na akong hahanapan ng maraming bagay. Kung yun po ang meaning natin sa pagiging tatay, sobrang mali po. Sobrang mali po ang pagtingin po natin. Sobrang mali din yung hindi ka sumuporta. Ano po, kasama din po yun. Pero huwag lang po sana iyon ang pagtingin po natin sa mga tatay. Kausapin ko lang po yung mga tatay, when was the last time do you spend time with your kids? When was the last time? Ano yung childhood memories na pwede mo pong maalala sa inyo pong mga tatay? Pag humarap po sa Senado ang ating anak, sasabihin niya, Your Honor, wala po akong matandaan. So sana huwag ganun yung sabihin po nila na wala akong matandaan. Ang totoo nga po, mahirap makalimutan eh. Sino rito tinamaan na sa kanilang tatay, napalo na kayo ng tatay nyo? Sa puwit ka papaluin, mukha ang tinamaan. Grabe po yung magturo, isang encounter mo lang sa tatay mo, maraming mababago sa mundo po natin. So, sa mga kabataan natin dito, na in the future, magiging tatay po kayo, sana isa ito sa matandaan natin. At even ngayon, your kids, they want your presence. They want your presence. Sobrang halaga nito na pwede nilang ipagmalaki sa kanyo pong mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, or mahal sa buhay. Malakas mo ng palakpak para sa Panginoon. Wow, thank you God. Hindi ko na ipagpaalam ito, pero ipagpapaalam ko kay Lori ngayon. Gamitin ko lang Lori. I think age 9 or 10 si Lori. Kasi po, birthday po niya noon, November, kay Lucas Man, June 6. Uy, by the way, kabisaduhin natin yung birthday ng mga anak natin po. Doon pa lang nagkakatalo na kung alam mo at kilala mo yung anak mo. So nag-iisip po ako kay Lori kung ano po yung pwede ko pong iregalo during her 9 or 10th birthday. Minsan naisip ko lang, kasi po nung bata po ako, dahil nga again na naman sa kahirapan ng buhay, is wala akong matandaan na nakasama ako ng Boy Scout camping. Kasi nga walang pera eh. Yung pa naman ang gustong-gusto ng mga bata, yung nakaka-attend po sila ng camping, Kahit sa church, meron kaming children's camp. Hindi rin po ako nakasama kasi walang pera. Pero alam niyo po, sabi ko nga, yung mga bagay na na-deprive ako nung bata, gusto ko pong gawin sa mga anak ko. Hindi po license yung, kami nga eh. Hindi mo na kami pinasyal ng tatay ko eh. So hindi po ganon. Hindi po natin uulitin yung mali. Maaring gusto man, pero baka lacking talaga ng budget. So ngayon, kung kahit paano, so naghanap po tayo, Napasama po ako sa adventures camp ng mga dad and mga anak. So, hindi po church setting din po ito, pero puro Chinese yata ang nakasamahan ko dito po, So, Me and My Dad Camp, ang title po niya, Adventures Camp. Okay? Ayan. So, ano bang year na yan? Again, Your Honor, hindi ko matandaan. Po? Pero maliwanag na nag-camp po kami. Okay? Nag-fishing din po kami, naglaro kami. Ang mga games doon, ang prizes is, pag nanalo ka, may marshmallow kang pwedeng iihaw or hotdog. Ginalingan po namin nila Lori po. Wala silang nakain, kami lang ang kumain. Fishing pa, dyan nga ako lumaki. Po? So, nanalo po kami. Nanalo po kami. Kaya lang nung gabi na, sabi nung facilitator, sige po, divided tayo, punta kayo sa lugar na kung saan nyo gusto. Evaluate nyo ang tatay nyo from 1 to 10. 1, daming aayusin. 10, wow, napakagaling ng dad mo. Sobrang komportable po ako, confident po ako na 10 ang score ko.
Walang masasabi si Lori sa akin. Grabe, lagi kaming ano niyan, ano po. Aba, nung kami na, eto ang pasada niya. Lori, tandang-tanda ko pa ito, ha. Sobra kung di malilimutan ito. Sabi ni Lori, hindi ba daddy, wala namang perfect dad? Naku, pasakali na to. Basta may ganun yung intro, papunta na yun sa worse. Ano po, di ba daddy, wala? Oo. Pero kinakabahan ako. Sabi niya, 6. Talaga? 6 lang ako? Pambihira. Di na kita bibilan ng laruan. So, 6 daw po ako. Sabi, explain mo nga anak, bakit ako 6? Sabi niya lang, Daddy, umaalis ka, di ka nagpapaalam. Ilang daddy ho dito o tatay, wala kang pakialam. Yung parang sasabihin mo, ba't niyo ako tatanungin? Saksakin ko pa mukha ninyo eh. Kasi po ang bata, they are naive, they are not naive. Buo na yung ano niya. Yung alis kang walang paalam, parang ina-abandon mo sila lagi. Yung hindi ka nagpapaalam kung nasaan ka, may sarili kang mundo. Pagkatapos bigla ako nag-reflect, ilang mga kabataan, ilang mga anak, ang sobrang deprived, ni hindi mo man lang na-date ang anak mo. Dami ko po rin kausap din ng Bulacan pastors. Parang nagtaka pa sila, i-date ba ang anak? Ngayon nyo po, isang bagay na kinokorek namin ni Nanay Lena ay ito. Nagbabakasyon yung mga anak namin, hindi kami handa. Wala man lang kaming schedule na lakad ng mga anak. Kung kailan sila nagbakasyon, hindi kami handa. Sabi ko, ang sarap pala na naglolong ang mga anak natin ng bakasyon kasi alam nila, may lakad ang family. O ngayon, babawi po kami bago magpasukan, lalabas po kami. Di Gomez, pupunta po kami sa AC Herrera. At least nakalabas. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ibig sabihin, hindi ginawa sa atin ng bata, hindi na rin natin gagawin. Huwag mong gawing standard yung kinalakihan mong pamilya, gawin mong standard yung prinsipyo ng Bible. Kung hindi nyo man po ako matandaan, na bilang magaling at mahusay na pastor, sana matandaan nyo po, nagkaroon tayo ng araw at panahon para sa ating mga anak. I want to become a better dad more than a better pastor. Hindi ka man magaling na pangulo, hindi ka man magaling na congressman, pero kaya kang ipagmalaki ng iyong mga anak, daig mo pa ang matinding may katungkulan na sumasahod ng limpak-limpak at napakaraming pera. Can I hear amen? Wow, thank you Jesus. So, God was present with His Son and He can give you the grace and strength and courage to be present with your children. May challenge po ako. Kung kaya nyo lang po, pero kung hindi, kalimutan nyo na po ang sermon nito. Mga daddy, pa-evaluate tayo sa ating mga anak. Kumusta ako bilang tatay? Just listen lang po. Para maramdaman nyo naman yung sakit. Totoo po yun eh. Sino naniniwala? Ang mga mahal mo sa buhay, ang totoo-toong makapagsasabi ng totoong ikaw. Eh minsan ang galing mo sa ibang tao. Walang masabi ang ibang tao sa iyo, pero ang mga anak natin, ang daming nasasabi sa atin. Salbahe naman talaga sila, pastor. Eh, kanino bang anak yan? So, yun ang sinasabi po natin mga kapatid. Sana ang panalangin ko po is ganito, at sineshare ko to sa mga pastors. Hindi baling hindi ako sikat sa lahat, sana sikat ako sa aking pamilya. Sana meron akong anak na kayang sabihin, this is my dad. So heart-to-heart talk lang po Sa iba na hindi na kayo, wala, still si God pa rin. Siya yung magbibigay ng grace. Hindi totoong wala kang time.
Lahat ng mahalaga sa iyo, binibigyan mo ng oras, binibigyan mo at ginagastusan. Kaya ako po, isang pangarap ko po, kahit nakarating na tayo ng Amerika, ng London, Canada, isa pa lang pong bansa ang sama-sama kaming pamilya sa Hong Kong Disneyland. And thank you sa nag-bless po sa amin. Kahit ganda ng lugar na mapuntahan mo, kung hindi mo kasama ang pamilya mo, hindi pa rin magandang lugar yun. Kahit anong sarap ang iyong kinain at ikaw lang mag-isa, hindi kasing sarap yon ng kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Amen ho ba tayo doon? Mga kabataan, sana po i-commit nyo ang sarili nyo. Pag nagkaroon na kayo ng asawa, kapag nagkaroon kayo ng pamilya, you will spend quality time with your kids. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Mukhang 1 pa lang, okay na tayo, no? So, Mac, ano na kaya? Mag-celebration na tayo. O, number 2, ang kailangan natin, tatay na acknowledging. Tatay na ina-acknowledge ka. This is my son. Ang sarap kaya sa pandinig ng mga anak na may mga tatay na proud sa iyo, this is my son. Ang pinakamasakit na pwedeng marinig ng anak sa kanyang magulang is, hindi kita anak. Pwede po ba i-correct lang natin to? Parang may narinig akong ganito eh. Nagbibiruan sa family, huy, ampong ka lang. Meron ka bang awareness kung gaano kasakit yon sa anak? Yung totoo kang anak, pagkatapos sasabihin, kasi ang tangos lahat ng ilong nila, ikaw patag. Eh baka nung time na ipinanganak ka, sumadsad lang. Babawi po tayo. Mga kapatid, this is my son. Hindi ba ang sarap na meron kong anak na ipinagmamalaki mo sa kaibigan mo? Ang sarap na magkaroon ng tatay na ipinagmamalaki ka sa kasamahan mo sa mga trabaho? Hindi po ba ang sarap ng tatay na, in a sense, proud na proud sabihin sa'yo, this is my son. There is a sense of ownership. There is a sense of ownership. Hindi siya mistake. Maaring wala kang tatay ngayon, you are not a mistake. There is no such thing as accident. The mere fact na inalaw kang mabuhay sa mundong ito, even wala kang nakitang tatay, you are not an accident. Though we are longing, this is my son. Ang sarap po, ang sarap po noon. Alam niyo po, during sa Israel, Jewish tradition, after 31 days, ang gagawin daw po ng tatay, parang dedication ng dating, 31 days, bubuhatin yung anak niya, eto yung rabbi, ang rabbi parang pastor o teacher nila about religion. So ibibigay daw yung batang ito sa rabbi. Pagkatapos, sabi daw nung rabbi, may 2 tanong. Kukuhanin mo ba ito? O iiwan mo? You will live it? Or you will redeem it? Kapag sinabi daw po ng tatay, i-redeem ko po. Magbabayad daw po siya ng halaga at kukuhanin niya. Pero kung hindi siya handang magbayad, iiwanan niya ang kanyang anak. Di ba ang sarap ng may tatay? Yung ano man ang mangyari, anak, sasamahan kita. Kung darating ang pagkakataon, hindi mo man ginusto o napariwara ka, nakat nakulong ka, I will redeem you. Kung dumating ang pagkakataon na na-involve ka sa drugs, at eto ang rehabilitation, I will redeem you. Ilan na po sa atin ang nakapanood ng Taken 1? Di pa po, si John Lloyd, saka si Bea. Hindi ba yung Taken, sabi niya, hindi ako mayaman, pero marami kong kaalaman na nakuha ko sa pagdaan ng panahon, babawiin ko yung aking anak. Oh, ganda talaga. Walang katapat yung Taken 1. Ngayon po, Taken 34 na yata,
yung aso na yata ang inaano po ngayon, sinasalba nila. Mga tatay, gagawin niyo po ba ang lahat para tubusin ang inyong mga anak na anuman ang mangyari? Tutulungan natin sila kasi kinikilala natin atin yung anak natin, pag-aari natin yan na kaloob ng ating Panginoon. Do not abandon your kids. Do not deny your kids. Alagaan natin yan. Samahan natin yan. Tingin po kayo sa akin. Ito yung pinaka-ayoko sa lahat. Kung matalino yung anak mo, diyan ka lang proud sa matalino. Pag walang maibigay, hindi ko anak yan. Kamukha ko lang yan. Mga kapatid, mahalin natin ang ating mga anak. Regardless sa ano naging sitwasyon niya at kaya niyang ibigay sa buhay. Ang mga bata at anak ay kaloob ng Diyos. Kilalanin natin, alagain po natin. So this is the next challenge in a sense for us. God the Father acknowledged His Son. This is my Son. As dads, we have the responsibility and the privilege of acknowledging our children too. So please, do not deny. Do not deny. Kakainis ano? Merong mga tao, alam na alam mong siya yung tatay, pa-DNA natin yan. Di ho ba? Kaya mga kapatid, patawarin tayo ng Panginoon, pero at the same time, let us acknowledge our kids, especially in the presence of God. Healthy man siya o hindi, let us acknowledge our children. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Meron pong isang pastor, umattend siya ng wake last night na. Yung kabataang ito is napariwara, napasama sa mga gangster, sa group ng mga kabataang war freak lagi. So, sa madalit sabi, namatay ang batang ito. Sa kanyang burol, habang nag-ano daw yung pastor, dahil huling gabi na naman to binuksan daw po yung kabaong para mag-pay tribute lang. Binuksan daw po yung kabaong. Maya-maya daw po, may nakitang isang tatay, lumapit. Sinutan daw po niya ng kurbata yung kanyang anak na patay. Umupo na po uli. Pagkatapos lumapit uli yung lalaking iyon, hinubad ang kanyang relo at isinuot sa batang ito. Nung tinanong po, sino po yun? Yun po yung tatay niya. Anong ibig sabihin sa kurbata? Yung tatay pala nito, hindi lang nagigrieve, may guilt. Yung pagsusuot ng kurbata, parang sinasabi ng dad na ito, hindi man lang kita naturuan. Hindi man lang kita naturuan ng maraming bagay. Yung relo, hindi man lang ako nakapag-spend ng quality time sa iyo. Kaya nga po, maraming mga tatay din, in a sense, kinakain ng guilt yung kanilang puso. Kasi alam nila, deep within, sa buhay nila, ang dami nilang pwedeng gawin, pero hindi po naibigay sa kanila. Mga tatay, pakiusap ko po, huwag niyo pong gawing excuse ang trabaho niyo po. Kapag tayo puro trabaho, isa ibig sabihin yan, sasabihin ng anak natin, mas mahal natin ang trabaho kaysa kanila. So, now is the time, spend time, quality time with your kids. So, ayain nyo po, yung anak nyo po, dito sa SM, kaya lang punuan yan, o kung saan pa man, pagkatapos ilibre nyo ang tatay nyo. May bubulong po ako sa inyo. Ito, atin-atin lang to, no? Kaya ayaw sumama ni Daddy sa Landers. Siya magbabayad. Kaya ayaw niyang sumama sa maraming lakad. Siya kasi yung pinagbabayad nyo. Ubos na yung pera niya. Pag kayo mag-aaya, kayo ang magbayad. Amen po ba tayo doon? Sasama ako sa inyo araw-araw, pero kayo ang magbayad. Amen?
Happy Mother's Day. O malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Ang kailangan natin, tatay na loving. So, this is my son whom I love. Ito ang anak ko na lubos kong minamahal. Sana maging proud mo lang tayo na kaya nating sabihin, I love you. But I love you is, hindi lang siya words. Hindi lang po, I love you lang. Maraming pwedeng gawin para maparanas natin yung pagmamahal. Kaya nga yung prayer na Our Fathers, ang ganda-gandang prayer niya kasi tinan niyo po, pag sinabi nating Our Father who is in heaven, He is present and attentive. Pag sinabi nating His kingdom come and will be done, or thy will be done, He desires the best for His children. Hindi po ba ang ganda niyan? And then pag sinabi natin, give us this day our daily bread, He provide for His children's daily needs. Pagkatapos, forgive us our deeds, He forgives His children. And deliver us from evil, He protects His children from evil. So meaning, ang love is present, may plan, desires, provides, forgives, protects. Kaya ang sarap po, bilang tatay, alam mo kung ano ang gusto ng iyong mga anak. And you will not deprive him sa mga bagay na gusto niya po. Okay? Kaya nga, naku mga kapatid, hindi ko alam, sino po ritong mga anak, somehow, may regalo kang tinatago galing sa tatay mo, na even hanggang ngayon, tinetreasure mo. Marahil may iba dito, meron kang tinatagong sinturon. Yan ang pinampalo sa iyo, at least memorabilia. Hindi po, very remarkable, very memorable kapag tatay po talaga ay nagregalo kasi by nature, hindi siya ganun po eh. Pero tingnan nyo po, even sa the Lord's Prayer, ang daming paraan para maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Okay? Again, we have the privilege of being fathers who live in close, loving proximity with our children so we can best know how to meet their needs and show them our love. What does it mean? Hindi mo malalaman ang totoong pangailangan ng iyong mga anak kapag malayo ka sa kanya. Ayaw ko lang po, pero hindi po talaga ako favor. Yung mga nasa abroad, yung tatambakan ka ng regalo para makompensate yung yung parang tamang guilty feelings. O wala kayong masasabi sa akin nagtrabaho ko sa malayo Okay lang, pero sana sa mga kabataan, kung magtatrabaho po kayo abroad, sana mga 5 years lang, matagal, nakaipon na po kayo, para sama-sama na po kayo dito. Ino-honor po ng Diyos yan. Kabataan pa lang ako, sabi ko, Lord, kapag magpapamilya ako, ayoko nung malayo po sa pamilya ko po. Gusto ko po yung nakikita ko po sila. Ewan ko lang bakit may pamilya, kapag magkakasama, parang irritable sa isa't isa. Alam mo, parang higad. Ito na yung higad. Ito, putak tito. Yung nagkakasama-sama, parang irritable. Ano ba yun? Parang gusto mong uminom ng pampaalis ng ng pantal. Po? Mga kapatid, mag-enjoy naman tayo kapag magkakasama ang ating pamilya. Amen ho ba tayo doon? Malakas sa palakpak, ibigay niyo sa Diyos. Okay, magkasama-sama tayo. Sa totoo lang, bisit nararanasan din natin to. Pagkasama mo barkada mo, di ka naiinip. Pagkasama mo ang pamilya mo, uwi na tayo. Papasok pa lang sa 168, uwi na tayo. Papasok pa lang sa SM, uwi na tayo. Nasa bahay na, uwi na tayo. Nasa bahay ka na nga pambira. O pang-apat, mababago ang mundo kapag meron tayong tatay na affirming. Affirming po, this is my son whom I love. In him, I am well pleased. With him, I am well pleased. Ito yung portion naman na hindi pa namamatay si Jesus Christ, hindi niya pa pinapako siya sa krus, wala pang ganun, wala pa siyang hinagupit, wala pa siyang napapatunayan, pero super proud na siya sa kanyang anak. Yung tuwang-tuwa ka sa iyong anak. Alam niyo po ang tawag ko dito? Life-giving words. Ang salita kasi ng tatay, very powerful O, pasensya na po mga nanay Total, tapos na naman ang Mother's Day. Ang nanay minsan, sa dami ng sinabi, wala man lang ni isang pinakinggan ng anak. Ikaw talaga, papaluin na talaga kita pag sumobra ka.
eto na talaga, papaluin na talaga kita. Pero mag-iisip ako kung papaluin talaga kita. Ang daming sinabi, di na naniniwala. Pero kapag ang tatay ganito pa lang, mata pa lang. Pagkatapos, wala pang masyadong salita. Ganyan lang. Pag nagsalita na, tapos na po. Digma ang pandaigdig. Ba't sa tatay natatakot tayo? Grabe yung words ng tatay. Ako po, ipinagmalaki ko ng tatay ko. Tuwan-tuwa po ako. Yung sa karanasan ko po, lasing. Lasing ang tatay ko po. Ganyan tatay ko minsan Dito ka! Kiss mo ako! Sino po rito yung paglasing lang yung tatay mo, doon ka nakakakiss? Kiss mo ako! Pagkatapos, nasa itaas po. Kasi mayaman po kami. Bahay namin up and down. Puro kawayan yung sahig. Kitang-kita ko po yung nagiinuman sa ibaba. Ang anak ko na ito kahit malayo ito, okay sa akin to Hindi ako kinakabahan. Pero yung isang anak ko na yan, pag nalayo yan, kinakabahan na ako. Parang mapapaaway, parang lagi may aksidenteng magaganap. O at least kahit laseng, ipinagmalaki po ako. Hindi ko na kasi matandaan, sabi ko nga po nung bata ako. Pero sabi ng ate ko, yun na nagsasabi sa akin nung mga karanasan ko po nung bata na hindi ko matandaan. Nung grade 2 ka kasi, kahit ano ipagawa sa'yo ng teacher mo, ginagawa mo, sumayaw, lumundag, kumanta, kahit hindi magaling. Pinasayaw po ako nung Gary Valenciano, saka yung Istrat na ganyan, mga ganyan-ganyan. Sumayaw po ako, kanya-kanya. Sabi daw po nung ate ko, pagkatapos ko raw pong, yung sayaw natatandaan ko, pero ang hindi ko natatandaan, pagkasayaw ko daw, mula sa school namin, binuhat daw po ako ng tatay ko hanggang bahay. At tuwang-tuwa daw po siya. Hindi ko lang alam kung pagdating po sa Luzon, inihagis ako. Totoo po yun, may mga pagkakataon, nanunood po ako ng TV sa kapitbahay namin, meron time nagtutulog-tulugan ako. Kasi bubuhatin ako ng tatay ko sa bahay namin. Minsan sinasadya ko. Kasi yun lang yung panahon na alam kong nararamdaman ko yung love sa atin. Busugin nyo ang inyong mga anak. Kahit po hindi siya ganun kagandahan, sabihin nyo na, magsinungaling na kayo. Ang ganda mo! Enis ka! Ang pogi mo, anak, ang sarap mong sikaran. Anak, tingin ko pa lang, napakatalino mo. Ang laki ng ulo mo. Hindi ko alam kung may hydrocephalus ka, pero tingin ko punong-puno ng utak yan. Na pagkakaperahan. Anak, alam nyo po, nabombard tayo karamihan sa pangit na salita sa pamilya natin. Pero one affirming word can change the trajectory of your life. Kaya huwag nating tipirin, hindi naman binabawalan yung salita, hindi naman po yan binabayaran, pero sana even sa mga life group leaders natin, sa mga outreach pastor natin, very powerful po yung word na ito. Gusto ko pong i-unlock sa inyo to. Very powerful pag sinabi mong ganito, eto ang entrada mo, I see in you. Alam mo anak, I see in you. Ilang panahon lang, magiging ganito ka. Anak, I see in you. Napakaganda ng boses mo anak. Dinig na dinig ko sa banyo. Yung mga ipis naglalabasan, hindi kinakaya. Pero sa una lang yan. Alam ko, magiging magaling na singer ka. I see in you. Kaya hindi ba ka nga pag may mga professionals na mga magulang, minsan yun din ang ginagaya ng anak eh. Yun po yung nakikita. So mga kapatid, hayaan po natin, especially fathers, make sure, take the time to speak these life-giving words to your children too. They need desperately to hear them. In a world full of rejection, in a world full of cancellation, in a world full of hatred, sana paulanan natin sila ng magagandang salita. Sana paulanan natin sila
ng magagandang bagay na pwedeng makatulong sa kanila. Sige po, as I wrap up this, sobrang ganda lang. 4 na bagay. Kailangan ng mundong ito, tatay na present. Tatay na acknowledging, kinikilala ka, this is my son. Tatay, hallelujah, na totoong tunay na nagmamahal. Tatay na proud sa'yo. Paano yun, pastor? Wala po akong tatay. Merong Diyos Ama sa langit na tuwang-tuwa sa iyo. Maaaring hindi ito nasabi ng tatay mo, pero sinasabi sa iyo, this is my son, this is my daughter, whom I love. In her, in him, I am well pleased. I am well pleased. Sa mga meron pa hong tatay, congratulations. Sa mga may tatay pero hindi mo alam kung nasaan po sila, the grace of God filled you. Maring may hindi ka magandang karanasan sa tatay mo, let God heal you. Let God heal you. Maaring nakukulangan ka sa tatay mo, forgive them, but honor them. Again, the world needs a father. Hindi ko ma-imagine po ng sobra-sobra. Ang ganda siguro ng mundo natin. Lalo na kung dito pa lang, ilang araw, yung mga kabataan natin, kasama nila yung tatay nila na nagwo-worship sa Panginoon. Kitang-kita mo, ang sarap makakita ng mga tatay na nagmamadaling umuwi kasi may pamilyang naghihintay. Ang sarap makakita ng mga tatay na nagja-jogging kasi inaalagaan nila ang sarili nila. Kasi gusto nila sa graduation ng anak nila, andoon sila. Kapag ikakasal yung anak nila, inalagaan nila ang sarili nila, andoon sila. Pag dumarating ang pagkakataon na mamomroblema ang kanilang mga anak, andoon sila. The world needs a father who is present, acknowledging, loving, and affirming. Gusto kong sabihin sa iyo, mabuti kang tatay. Gusto kong sabihin sa iyo, naniniwala ang Diyos sa iyo. Kaya natin magbago. Sino po ang sasama po kay Pastor Loy sa pangarap niya na more than anything else, gusto natin maging sikat sa ating pamilya? Maging sikat. Mga tatay, hindi makapagsalita minsan yung ating mga anak. Pero gusto nilang sabihin, Tay, ingatan nyo naman po yung sarili nyo. Kasi gusto namin kayong makasama ng matagal. Tay, alagaan nyo po yung pangatawan nyo. Kasi marami pa tayong pagsasaluhang maganda. Pag iniisip ko, ano ang kwenta ng bahay kung walang pamilya? Ano ang kwenta ng yaman at negosyo natin kung hindi ninyo naman na-enjoy ng pamilya? Pag tinitingnan ko yung maraming bagay, mawawala ito. Kaya meron po akong ginawa na goal sa family. Ang tawag ko po, 2 bagay. Create and celebrate. Create and celebrate. Hindi ko palalagpasin yung anniversary naming mag-asawa, birthday ng aking asawa, birthday ng aking anak, birthday ng aking biyanan. Create and celebrate. Ang asawa ko po, pinagmamalaki ko, ang galing po niyang mag-ingat ng mga pictures. Kasi only pictures o yung mga itinago natin, ang babalikan lang nila kapag nawala na tayo. Sana lahat tayo create and celebrate. Kahit na hindi tayo nagsama-samang matagal, maaaring kahit hindi tayo nabuhay ng matagal, pero meron tayong pwedeng balikan at alalahanin sa ating mga mahal sa buhay. Minsan tinitipid natin yung pagkain natin. Minsan mas masarap pa tayo maghain ng pagkain pag iba-ibang tao.
Pero mga kapatid, it's about time. Sana po, hindi, I am not a perfect pastor, I am not a perfect father po. How I wish na iba ang magsalita nito. Pasensya na ho kayo, pag sa nanay, parang puro papuri, no? Bakit yung pag Father's Day, parang nasesermonan ng tatay? Kasi napakabigat ng katungkulan namin. Sobrang bigat ng pagiging tatay. I believe siya yung pinagkatiwalaan ng Diyos to become a leader of this family, this community, this nation, and even this world. With the help of wife at mga nanay, marami pong salamat sa inyo. Pagpasensyahan nyo na kapag minsan mainit ang ulo namin. Pero sana kabisado nyo na kami. Pag mainit ang ulo namin, most likely may problema kami. Kapag mainit ang ulo namin, may iniisip kami na hindi namin ma-reconcile. Pag tahimik, may iniisip lang. Pero mga kapatid, again sa mga tatay na narito ngayon, the grace of God is more than enough our weaknesses and shortcomings. God loves you. Pwede pa rin tayong maging mabuting tatay, maging responsabling tatay, even sa maiksing panahon. Tapos na, hindi na natin kayang balikan ng maraming bagay, but do the most important thing. Be present. Acknowledge them. Love them. And affirm them. Tayo po tayong lahat. Kung andito po yung tatay nyo po, tabihan nyo naman yung tatay nyo. Huwag kang manghingi ng pera, tabihan mo lang. Mag-iinit ang ulo niyan. Pati ba naman dito sa simbahan? Sa mga anak, mahihain din kami mga tatay eh. Hindi sa ayaw namin, gusto rin naman. Kulitin nyo lang. Oo nga, Mismo, nagtrabaho ko ng napakatagal, pagkatapos, ganun ba ang gusto mo? Mamatay din, nagtatrabaho ng sobrang hirap. Hindi ba kaya nga may certain period of time, pinapangarap mo na talagang patapos ng patapos, paigsi ng paigsi ang buhay. I want to spend quality time with my loved ones. So, hindi sayang ang pera na ginamit sa pagmamahal sa pamilya. Hindi sayang ang oras na ginamit sa pagmamahal sa pamilya. Hindi sayang ang lakas na ginamit sa pagmamahal sa pamilya. Hawak nyo na po ba, katabi nyo na po ba ang tatay nyo? Pero yung iba naman dito na walang tatay, okay lang po yan. Hindi totoo, masakit, mahirap. Pero the grace of God is upon you. Sa mga single, natin dito, mga anak natin, andito yung mga anak natin po, hindi nyo kasama yung tatay nyo, just remember them, just thank them. Just thank them. Father God, in the name of Jesus, kayo po ang aming model, God the Father, God the Son. Ang ganda-ganda po ng relationship nyo. Andun po kayo nung binaptay si Jesus. Kasi alam na alam mo yung hirap na kakaharapin ni Jesus. Kaya mo siguro binusog siya sa pagmamahal. Kaya mo siya siguro binusog sa magandang pananalita. Kasi aware ka, marami siyang dadaan ng hirap. Ang hirap magsimula. Pagsisimula pa lang hirap. Pagsisimula pa lang walang puhunan. Pagsisimula pa lang sobrang salat na. Panginoon, ang dalangin ko po, sa bawat tatay na nito ngayon, ang pangarap nila, hindi magsisimula from the scratch ang aking mga anak. Hindi ko ipaparanas na habang nag-aaral, kailangan mag-work, hindi makapag-concentrate. In the name of Jesus, imagine kung kami mga tatay makakapagpamana ng mga sarili nilang tirahan o kabuhayan. Siguro mas magaan at hindi mahihirapan yung aming mga anak na lumaban sa buhay na ito. In the name of Jesus, help us, O God, to become a good father, Panginoon. In the name of Jesus, help us to become an acknowledging and be responsible father, O God. Thank you sa mga tatay na nito. Father God, may mga kabataan dito ngayon, medyo nasasaktan sila sa area nito. Heal them in Jesus' name. Heal them. Pagalingin mo naman yung puso nila.
Kaya ngayong iba, mostly, parang ayaw nila nung celebration na ganito. Pero Panginoon, You are our Father, O God. Defender of fatherless. Protector of widows and orphans. You are our perfect God. You are our good God. Ikaw yung Diyos na hindi kailanman nag-isip ng masamang bagay para sa aming mga anak. Father God, help us, kami mga anak, hanggat andito yung tatay namin, sana mahalin namin ang todo. Nag-iiba na po yung health namin. Nag-iiba na po yung maraming bagay sa buhay namin. Sign ito, God, na pinagre-ready mo na kami. Na we have no ample of time para pa sa maraming bagay, but to do our best with no regrets, with no guilt, nagawa namin yung dapat naming gawin. I speak good health, Panginoon, sa mga tatay na nito ngayon. Tulungan mo rin po kaming alagaan ang aming sarili. Ito yung isang problem namin, Panginoon, na gusto naming masolusyonan, maalagaan para sa aming pamilya. So, salamat po. Praise Church is acknowledging, sobrang ina-affirm namin ang leadership ng mga tatay po, O God. May magagawa pa kami, mas bubuti pa ang buhay namin, Panginoon. Father God, ang mga tatay, magiging kagalakan mo, magiging katuwaan mo. Panginoon, thank you po hindi kayo nagsasawang mag-alaga sa amin, sa pag-iintindi mo sa amin. Father God, thank you. Binabati po namin kayo na ikaw ang pinakamabuting tatay sa lahat. Thank you so much, so God. In Jesus' name, amen at amen. Kung katabi nyo naman po ang tatay nyo, you can give them a big hug or a simple kiss as an honoring to your father. Makakupo na po tayong lahat and let us watch this. The world can be so noisy and confusing. It's easy for a child to feel so small, but there's a perfect plan and place to help me, created by the Father of us all, who gave me someone who lights the way with every step I take, someone who's always on my side, someone who cheers me on, who shows me right from wrong, who feels my heart ache when I cry, someone who takes my
For you are that someone to me. Ayan, so marami pong salamat sa ating praise choir, no, para sa rendition ng title ay That's Someone. Kaya naman po, no, ang araw na ito ay pagbibigay pugay sa ating milyong-milyong tatay sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod, sa mga sakripisyo, sa mga gabay, sa mga mabibigat na desisyon na kayo ang nagdi-decide sa pamilya. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagtanggap. Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay na naririto sa ating church. Kaya naman po, sa mga tatay po natin dito, pwede po kayong tumayo and we just want to appreciate and honor you this morning. Sige po, tayo po lahat ng tatay po natin dito sa ating main hall. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating mga magigiting na ama. Okay, naniniwala tayo na hindi lang ito yung mga masusungit talaga, no, yung mga tigasin, no? Pero ito rin yung mga malalambot ang puso sa kanilang pamilya. So may iaabot po ang ating ushers, no, na mga token. Wave nyo lang po yung hand nyo kung hindi pa po kayo nabibigyan. Ayan. Ayan, ushers, baka meron pa pong hindi nabibigyan sa side dito. Pwede po natin silang puntahan para mabigyan po lahat ng ating mga father, no, na ating mga tatay. Ayan, mag-wave lang po kayo kung wala pa po kayong token na nare-receive. No? Dapat lahat po ng tatay natin, meron po kayong matanggap. Ayan. Ayun, sa may taas po, meron pa pong hindi nabibigyan sa mga ushers po natin. Pwede po kayong pumunta sa taas para mabigyan po si tatay doon sa tuktok. Ayan. Ayan, so again, meron po tayo, no, lahat po ba ng tatay nabigyan na po ba ng token of appreciation mula sa ating simbahan? So ayan, okay. So once again, maraming salamat po sa buhay ng ating mga ama ng kanilang mga tahanan at even sa ating mga leaders, no, na nagsilbing ama sa kanilang mga inaalagaan. And this time naman po, no, syempre, we just want to appreciate also, no, our tatay, no, ang pastor, ang tatay ng Praise Church, no, and we are so grateful na si Tatay Loy yung inassign talaga ni God for us to lead. And this time, no, tawagan lang po natin si Tatay Loy sa stage to appreciate and honor him. Tatay Loy, pwede po ba kayo pumunta dito sa stage together with his family, the Gatchal family. And tinatawagan lang din po namin yung admin. Ayan. Ayan, tayo dito na lang po sa center. Ayan. Syempre po, si Tatay Loy, we are so grateful, no, sa kanyang buhay. And Tay, maraming salamat po. Naniniwala po kami na iba po yung impact nyo sa Praise Church, no? And iba po yung leading nyo and sobrang grateful lang din po ng aming simbahan na kayo po ang aming naging pastor at ama. Palakpakan naman po natin si Tatay Loy. Center. Picture lang po tayo, Tita Beck.
Ayan, maraming salamat po and Sounds. Ayan, kunin na rin po natin ang opportunity na ito para po talaga natin ma-acknowledge yung mga tatay. Anyayahan naman po namin na lumapit po tayo dito sa stage, no? Yung mga anak po na may kasamang tatay, paki-usher naman po yung mga tatay natin dito sa stage. And then, mamaya po, pag nag-pray po tayo, tayo na po tayong lahat, tapos extend lang natin yung kamay natin sa mga tatay. Sige po, mga anak, paki-usher po yung inyong mga tatay dito po sa unahan. Yan, para po natin talaga sila maipag-pray. Samahan niyo po sila sa unahan. Okay lang po na magstay din yung mga anak. So, samahan po natin yung mga tatay natin kasi po mahiyain po yan eh. Hindi po nila gusto yung nasa stage. Pero gusto po natin talaga silang i-honor sa oras na ito. Kaya po, samahan po natin silang lumapit. Yan. Happy Father's Day. Sige po, dito po tayo sa stage. Kasi konti lang naman po yung mga tatay natin eh. Lapit po tayong lahat dito sa stage. Yan. Akapin niyo po yung tatay niyo, ikis niyo po. Sabihan niyo po sila na mahal natin sila. Happy Father's Day po sa kanila. At grabe po silang napaka-importante sa ating buhay. Ayan. Sige po, dito po tayo. Kuya Jun. Yan. Happy Father's Day po sa inyong lahat sa mga tatay. So may inihanda po si Lucas na maikling tula para po sa mga tatay natin na narito. No, pakiunawa no lang po ninyo. Ito naman po ay pinaghandaan ni Lucas. Tula ng parangal para sa mga tatay. Para sa pamilya, gagawin mo ang lahat. Mga kabigatan, pilit mong binubuhat. Hindi mo pinapakita na ikaw ay mahina. Sa mga problema, tugon mo lagi. Ako na ang bahala. Bakit nga ba mataas ang paghanga namin sa iyo? Sa ating tahanan, ang lakas ng dating mo. Ang totoo niyan dahil sa presence mo. Magaan lahat kahit wala pang pagbabago. Salamat tay sa pagmamahal mo. Kahit di ka showy, ramdam namin ito. Sa pagbibigay mo sa mga pangangailangan namin at sa pag-secure na magandang future namin. Kaya sa araw na ito, gusto ka namin parangalan. Dahil ang kasipagan mo ay hindi matatawaran. Kaya mamaya, pagpunta natin sa restaurant, kami muna ang taya sa bayaran. Happy Father's Day, Da! Tsaka sa lahat ng mga tatay sa Praise Church. Alright, yan. Sige po, tayo na po tayong lahat. And then, i-extend po natin yung kamay natin sa ating mga tatay na narito. Dito kayo. Sige po, lahat po tayo ay manalangin. Lord, thank you for the fathers that you have given us. Salamat po sa mga tatay na kasama namin ngayon. Hindi lang po sila tatay ng aming mga pamilya, leader din po namin sila. Hindi lang po sila tatay, kundi pastor po namin sila. Alam ko may mga kahinaan sila, Panginoon. Kaya po, bigyan niyo po sila ng karunungan at lakas sa kanilang pangunguna. Sa mga panahon, Lord, na hindi nila masabi sa amin ang kanilang pinagdaraanan, sana maging honest sila sa iyo at sa iyo sila kumapit at lumapit, Panginoon. Lord, talaga pong mataas ang pagpapahalaga namin sa kanila kasi sila po ang isa sa pinaka-tangible na larawan mo, O Diyos, sa amin. Kaya Lord, raise them up that they may become our example of humility, example of courage and love that always tells us to never give up. May they be our source of peace and comfort for the times we are hurting and scared. Alam ko po, sa oras na ito, Lord, sineselebrate din namin na buti na lang ikaw ang aming Ama sa Langit na pwede din naman nilang tawagan. Lord, higit sa lahat, ikaw talaga yung maging tatay ng mga tatay namin. Para sa iyo sila kumuha ng lakas at pag-ibig upang magawa nilang maging mabuting ama sa kanilang mga pamilya. Muli, maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal po namin sila at ito po ang aming dalangin, Lord,
pagpapala na siksik, liglig at umaapaw ang igawad mo sa bawat ama na naritong nilalapit ang kanilang pamilya sa iyong paanan. Salamat po sa kanilang buhay. In Jesus' name. And all of us would say, Amen and Amen. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mahal po namin kayo. Alright. Sige po mga anak, i-usher na po natin yung mga tatay natin pag binati po natin sila ng Happy Father's Day. No, Happy Father's Day. Ayan, once again po, binabati po namin ang lahat po ng tatay ng ating simbahan, no, ng isang maligayang kaarawan ng mga ama. And sobrang happy po kami, no, na kayo po ang aming kasama sa pagdiriwang ng Father's Day sa araw na ito. And ganun rin ang pagpapasalamat po namin sa mga, bagamat hindi pa sila ama, pero nagsilbi silang ama sa kanilang mga life group, sa kanilang mga team. We appreciate you and sobrang na-honor po namin kayo, and even si God, ino-honor po kayo. So once again, Happy Father's Day po, and palakpakan naman po natin ang ating mga tatay. Ayan, dumako naman po tayo sa ating pagkakaloob, no? Tinatawagan po namin si Coach Maye from Rebecca's Network. Thank you, Lord. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Happy Father's Day, Tatay Loy. Sige po, before po ako mag-share, dito po sa verse na to, Matthew 6:27-31. Actually, itong verse na to yung starting this year, early this year, ito talaga yung pinaka iniiwan sa akin ni God. Sabi dito, who of you by worrying can add a single hour of his life? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Yun nga po, early this year, I remember praying to God. Every time na nagtatights ako, lagi kong nilalagay sa prayer ko dito sa sobra na to. It's all about my family. Kasi si Papa ko po kasi, ano ba yun? May findings po kasi sa kanya before. 4 findings yung nakita sa kanya. And lagi kong pinagpe-pray yung kagalingan ni Papa. And along the way, merong realization na binibigay si God sa atin habang nananalangin tayo and habang nagsisik tayo ng presence niya. And habang pinagpe-pray ko, every time na nagtatights ako, lagi kong about sa family ko, yung kapatid ko naman po na nag-aaral ng seaman, magsi-second year na po dapat siya this coming school year. Nagkaroon naman ng problem sa kanya sa medical din niya. Nagka-problem yung eye niya, hindi po kasi pwede sa seaman yung malabo yung mata, tapos sobrang yung sa tenga niya po, bawal po sa marine transpo and marine engineering. So technically, hindi po nag-proceed ng marine yung kapatid ko, hindi po siya nakapag-seaman. Pero habang tumatagal po, sabi ko, Lord, ang dami ko palang worry this year. Ang dami ko palang question about sa family ko. Pero yung realization lang na binigay sa akin ni God along the way, sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Habang nagpe-pray lang po ako, habang nagre-reflect lang po ako sa mga bagay na nangyayari sa amin this year, last April po, sabi ko lang, Lord, pagalingin mo si Papa. Hindi man agad-agad, alam ko nasa proseso. Marami kang gustong iparealize sa kapatid ko, kaya hindi niya nakuha yung course na gusto niya. Last April po, bumalik kami ni Papa sa doktor niya, and may progress po yung kondisyon niya. Mas umaayos po yung pakiramdam niya. Nagme-maintenance lang po siya, pero again, mabuti at tapat si God. Sa 4 na findings ni Papa, last January 2024, 2 po doon yung pinagaling ni God. And until now po, sobrang naa-amaze ako sa katapatan ni God. And this month lang din po, yung kapatid ko na hindi nakapag-pursue ng marine, mag-e-enroll po siya ngayon as
culinary naman po. Hindi man po siya nakasampa sa barko bilang seaman. Praying po kami along the way, makakasampa siya ng barko as a chef po. And alam po namin malayo pa, marami pang progress and marami pang ginagawa si God. Pero we always keep trusting God. We always be faithful to God no matter what happen. Kasi naniniwala po ako, ang Diyos natin ay sumasagot ng mga panalangin, maliit man o malaki. So yun lang po, let's pray. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagiging tapat mo sa amin, Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, Panginoon God. I'm always praying, Panginoon, personally. Ayusin mo yung puso ko. Ayusin mo yung puso ng bawat isa, Panginoon God. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga tatay na inilaan mo para sa bawat isa, Panginoon. Even sa iyo, Panginoon, sobra kaming nagpapasalamat. Dahil sa'yo, mas pinipili naming magpatuloy, mas pinipili naming magtiwala sa kabutihan at katapatan mo sa buhay ng bawat isa, God. Maraming salamat, Lord. Ikaw na po yung manguna. In Jesus' name we pray. Amen.
Panginoon. Thank you, Lord. Maaari na po tayong pumunta sa ating mga live.